Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Brigadier General De Leon. 1 hour ago, pinost niya. Ito, one sentence lang. Two things Marcos allies in Congress did to the AFP. Number one, unmodernize it to malnourish it. Ganda ng pagkagawa, unmodernized, malnourished. Okay. So bakit anong basihan ni General De Leon na ang Kongreso unmodernized, instead na i-modernization program nila ang na-unmodernize. Okay. So, ang masinsinan na AFP modernization, as far as I am concerned, experience ko, nagsimula panahon ng Aquino administration, Pinoy Aquino. Talagang unti-unti, every year, yung Aquino administration, kasi nasa active service pa ako, meron talagang pundo na ilalaan para pagbili ng kagamitan. Okay. Maalala ko, nung nasa serbisyo ako, ang service firearm na lang yung mahabang Armalite. Okay. Kaya lang lumang-luma na. Nung malapit na akong mag-retire, 2015, nako, yun na. Dumating ang mga bagong firearms ng Armed Forces of the Philippines, yung tinatawag na R4. Talaga ang ganda. Lahat ng kasundaluhan isyuan ng R4. So ako, nung bata-bata pa ako na nasa kabundukan, hindi ko naranasang humawak ng R4. Naranasan ko lang humawak kasi sumasama ako sa grupo ng Chief of Staff. Pupunta kami sa mga units on the ground. Formal distribution ng R4. Kaya ako natutuwa ako nung pa-retire na ako na nakikita ko yung pagbabago ng AFP kasi binuhusan ng gusto ng Aquino administration yung modernization ng Armed Forces of the Philippines. Yun. Panahon ng Aquino administration, nagsimula tayong bumili ng bagong fighter jets, yung FA-50 from South Korea. Brand new lahat yun. Ganon din, barko. Bumibili tayo ng bagong barko, panahon ng Pinoy administration. At pagpasok ng Duterte, tinuloy-tuloy. Napakaganda yung continuity ng AFP modernization nitong dalawang administration, Aquino and Duterte. Kaya, noong 2020, sa GAA, budget ng gobyerno, 25 billion ang nailaan at naibili lahat yun ng mga gamit. Alala ko, mga tangki de gera, mga artillery pieces, yung mga howitzer, mga bago from Israel, tapos pa yun, yung missile na BrahMos from India. Panahon lahat yan ni Duterte. So, 2020 is 25 billion. Noong 2021 na budget, dinagdagan, naging 27 billion. And then, noong 2022, naging 29 billion. Kaya, unti-unti, namomodernize ang AP. Pagdating ng Marcos administration, nako, dahil sa Congress, kaya itong post ni Brigadier General De Leon is eksakto ito. Congress has unmodernized the AFP. Napag-alaman natin, doon sa Supreme Court oral arguments na research ni SC Justice Amy Lazaro Javier,
Noong 2023, zero ang budget ng AFP. 2024, zero pa rin ang budget ng AFP. 2025, zero pa rin. Kaya, ito na yung dahilan bakit sinabi ni General De Leon na Congress has unmodernized the AFP. Ano naman itong malnourished? Wala na, nagiging gutom na ang sundalo. Bakit? Yung promise ng Speaker of the House, na tawag-tawag pa siya sa Chief of Staff, naka-video tapos pinablis. Sinadya talaga, it's a propaganda campaign. Oh, General, tell it to the troops, we will support you. Approve na sa plenary, maratify na, increase ng food allowance or subsistence allowance ang masundalo from 150 to 350 pesos. Tuwan-tuwa ang sundalo. O ano ngayon? Marso na, hanggang ngayon wala pa yung promise increase. Ang sabi lang ng AP, na-incorporate daw sa GAA. Nandun sa budget. Kaya, sabi ni General De Leon, pwede namang ulamin yung budget. Piniritong budget, sinampalukang budget, pinak-budget. Yan yung rason na sinasabi ni General De Leon na minalnourished ng Congress ang ating kasundaluhan. Sana naman, huwag nyo nang patagalin dahil umaasa ang sundalo natin dyan. Okay, magbasa tayo sandali ng mga comments. Sigrid de los Santos, Dickerson. Di ba? Totoo po ba na ginugutom daw ang mga kasundaluhan natin tapos gusto daw ikaang sa China, ilaban sa China? Nak Minad, sabi niya, and still, the higher up support this. Marvin Gilaga is still from it. Floyd Panabaker, to weaken the defense is to urge them to follow. General Johnson Law, looks like this administration talaga yung pro-China by defunding the AFP. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Tolaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo sa kanila ng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Sa ngayon, papatanim tayo ng saging lakatan, libre ang seedlings, abono, lahat ng inputs para kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Og karon naa nami diri sa tanom nga lakatan ni Kuya GD. Og ato siyang bisitahon. Maayong buntag kuya. Oy, ang mutag. Oo, may bisita mi mong saging kuya. Oo. Kamuna lagi na ako niyang una na akong tanom nga 20. Oo. Mamanday ni karon ang 20. Oo. Kanina po dayon ang dire nga side. Oo. Sinta ni ang ikaduwa nga tanom nako. Oo, 20 na. O ang ikatulo dayon na ay 30. So, makabuno ko. Gabuno ka. O 20 ni. Muna ni siya kuya ang 20. O mo na ni. Nga imong tanom. Kini Oh. na ang una nga tanom ni Tastas na. Kuya GD. So kuha na gid siya. Unsay bana-bana nimo ani kuya magkuha ni siya, mamuso na. Kining nauna. Kapit-kapit ka gali kay habog naman. Hapit na. Oo. Nawa lang. Oo. Plaster, tas na gyud. O daghan na gyud ni nga tinanom ni kuya. So kuan man gud kuya sa kadtong niagi natong simana daghan nga hangin sa ato ah. Oh, dagari busa nga gisi ang daon ani. Nagisi ang dahon. Pero okay raman siya. Okay ra. Oo. Kay tungod raman sa hangin. Muna ni ang tinanom ni Kuya JD. Muna ni ang ikaduha nga tanom ni Kuya JD nga iyang gaabunuhan. O makita gyud nato nga iya ra ning gilingya. O kuang gyud mga dagko na ang iyang saging. O nindot na gyud nga tan-awon ang iyang saging nga tanom. Og naapay ikatulo ani
nga tanom ni Kuya. Kuya, bisitaw na to ang ikatulo. Oh. Oo, atong Ikadua. so mauna ni ang ikatulo nga tanom nga lakatan ni Kuya JD. O daghan-daghan gyud. Street gyapon ni dito. Street gyapon. So giling ya Kuya, so nindot ga tan-awon. Tulog yun ni kali niya kay tuluman po ni kasunod. Oo. O unsa Kuya ang imong maistorya bahin sa padayon sa pagsuporta sa pagpananom sa pag-abono ug uban pa nga magamit nato di sa saging. Salamat gyud sa labaw sa tanan, unos tanan. Oo. Ako gipasalamatan ng Ginoo. Oo. Natagaan tag mga inabang labi na ning saging lakatan. Oo. So dako gyud among akong kalipay. Oo. Labi na sa nagahatag og suporta. Oo. Nagatanaw sa YouTube. Dako gyud akong papasalamat nga nakatanom na kog saging. O